Samantala, nanawagan po si Vice President Sara Duterte na pangalagaan ang demokrasya at kalayaan ng mga institusyon ng gobyerno kasunod ng kanyang pagbatikos sa umano'y paggamit ng kapangyarihan at pondo ng bayan laban sa mga kritiko at oposisyon. Sa isang pahayag, iginit po ng pangalawang Pangulo na hindi dapat ituring na banta ang mga taong may salungat na pananaw sa ating pamahalaan. Ayon pa sa Vice President, dapat umanong mas tutukan ng pamahalaan ang problema ng bansa kaysa sa pagpapatahimik sa mga kritiko nito. Kabilang po sa kanyang mga nabanggit ay ang umano'y paglihis ng atensyon mula sa mga tanong hinggil sa flood control projects, ang paglabag sa mga constitutional na pangangalagang o pananggalang kaugnay na impeachment at ang patuloy na pagsusulong ng charter change o CHA para mas malawak na kapangyarihang pampolitika. Binigyan din po ni Duterte na ang mga ito ay palatandaan ng isang pamahalaang mas nakatuon sa pagprotekta sa kapangyarihan kaysa sa paglilingkod sa mamamayan. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power.